Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Nakikita ko medyo hindi pa dumating yung ibang mga kasama natin, pero hindi naging hadlang yan dahil ang sabi ng Panginoon, saan man ang dalaw tatlo na nagkatipon-tipon sa kanyang pangalan, ay naroon siya sa ating kalagitnaan. Kaya sa pagkakataong ito, inanyayahan ko ang bawat isa na tayo tumayo at pasalamatan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O God. Magbigay po tayo ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon ng bawat isa. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, tunay nga, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa buhay na patuloy mong pinagpapala, iniingatan, at inilayo sa anumang kapahamakan, O God. Kung nakaranas man kami, Panginoon, ng karamdaman, anumang klaseng karamdaman yan, salamat dakilang Diyos, sapagkat Ikaw ang nagpapagaling sa bawat isa sa amin. Ikaw ang aming inaasahan, Ikaw ang aming kanlungan, at Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan at buhay sa bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sapagkat kung wala ka sa aming mga buhay ay wala kami magagawa sa buhay na ito. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa oras na ito. Amang banal, narito kami, Panginoon, upang pasalamatan ang lahat ng iyong malingkod na bumubuo ng Christ to the Philippines, dakilang Diyos. Unang sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa buhay ng aming Pastora Nina, Pastor Leith, Panginoon, Ibarra, na sila yung patuloy na nangangalaga sa bawat isa sa amin. Alam po namin na napakalaki dakilang Diyos ang kanilang ginagampanan upang kami na kanilang mga kawan ay patuloy na magtiwala at itaas ka sa aming mga buhay, sapagkat sila yung patuloy na nangangalaga sa bawat isa. Lalo't higit, dakilang Diyos, aming ipinagpapasalamat ang kabuuan ng CCTV, dakilang Ama, sa lahat ng mga lingkod mo, mga pastor man yan, mga leaders yan, ay aming dinudulog sa iyo sa umagang ito, at aming ipinagpapasalamat ang kanilang mga buhay, ang kanilang paglilingkod, na hindi po naging madali, subalit dahil sa kabutihan mo, dahil sa iyong biyaya, ay patuloy nilang pinapangunahan ang kanilang mga church na kanilang pinapangunahan. Pero higit sa lahat, ang aming pinagpasalamat sapagkat dumating sa punto na kami ay dapat magpasalamat sa kabuuan ng aming samahan ng CCTV, dakilang Diyos, Christ to the Philippines, sapagkat sila ang bumuo at sila ang patuloy na nangangalaga sa lahat sa mandako ng Pilipinas. Kaya aming pinagpapasalamat ang kabutihan mo na yan. Lalo't higit, dakilang Ama, aming pinagpapasalamat din, Ama, sa oras na ito, ang bawat isa na patuloy mong inaalagaan, patuloy mong pinapalakas, anuman ang dumarating sa aming mga buhay na kapagsubukan, sapagkat ikaw ang nagsabi, dakilang Diyos, na hindi kami pwedeng makaranas ng kapagsubukan. Subalit salamat, dakilang Diyos, sapagkat ang iyong biyaya, ikaw rin ang nangako sa amin na hindi mo kami bibigyan ng kapagsubukan na hindi namin kaya na pagtagumpayan, sapagkat ikaw ang aming Diyos na patuloy na umaagapay sa bawat isa sa amin. Kaya aming pinagpapasalamat ito sa aming mga buhay. At ganun din, dakilang Diyos, aming pinagpapasalamat ang araw na ito na kami, Panginoon, ay narito upang sama-sama kami, dakilang Ama, na itaas at papurihan ka, luwalhatiin ka sa pagkakataong ito, sapagkat inilaan mo, dakilang Ama, ang araw na ito upang ikaw ay aming sambahin at luwalhatiin sa Espiritu at sa katotohanan, dakilang Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, Ama, kung kami man, Panginoon, ay nakagawa o nakaisip, nakapagsalita ng hindi po karapat-dapat, aming iniluluko dito sa dakilang Diyos sa iyong panan. Patawarin mo ang bawat isa, linisin mo ang bawat isa sa amin, upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit, sa aming pananambahan, sapagkat ikaw ang aming itataas, hindi ang aming mga sarili. Huwag kami, Panginoon, ang makita ng bawat isa. Pagkos, Panginoon, ay masintro
yung aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa araw na ito sapagkat ikaw ang aming Diyos na dakila at ikaw, Panginoon, ang siyang nagbigay sa amin ng kalakasan upang ikaw ay aming pupurihin at pasaluwalhatiin. Dakilang Diyos, ganon din aming dinadalangin namang bawat isa na paparito. Ingatan mo sila, pagpapalain mo at idala mo sila na may kagalakan upang makasama namin sila, dakilang Ama, sa aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Kaya sa pagkakataong ito, patuloy namin inibigay sa iyo lahat ang papuri at walhati sapagkat ikaw ang dapat tumanggap nito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin na may pasasalamat. Ang lahat ay magsamirang Amen. Amen. Purihin po ang ating Diyos. May napapansin po ba kayo sa mga decorations natin sa church? Malapit nang mag-Pasko. Hindi po ba? May mga star-star na tayo dyan. May mga pailaw na ganito. Alam niyo po ba, 32 days na lang mula ngayong araw na to, Pasko na. Pwede bang pakibati yung mga katabi nyo ng Merry Christmas? Or dahil ako po ay nakasuot ng ating national costume, pakibati sila ng maligayang Pasko. Ayan. Tayo po mga Pilipino talaga, buong last quarter ng taon talaga tayo mag-celebrate ng Christmas. Kaya naman ngayong 32 days na lang, Christmas na, ay magbatian tayo ng maligayang Pasko. Ayan. Pakibati din yung mga katabi natin na baka wala pa kanina ng magandang umaga. Yan. Lakipan po natin ng matamis na ngiti. Sabihan natin sila ng magandang umaga. Amen. Sa umaga pong ito ay aawitan natin ng ating Panginoon, ang ating mga kapatiran ng maligayang Pasko at magandang umaga. Let's all celebrate yung pagbigay sa atin ng Diyos Ama ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin natin ang ating Diyos dahil ang Pasko ay pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Magandang samang umaga sa inyong lahat. Magandang samang umaga sa inyong Panginoon. Nang isilang siya sa amin, siya nagdulot ng pag-asa sa mundo. Si Jesus ang pupuri. Amen. Si Jesus ang pupurihin sa Pasko. Minsan pa magandang sambang umaga. Sambang umaga sa iyo lang. Magandang sambang umaga sa inyo, Panginoon. Nang isilang siya sa amin, siya nagdulot ng pag-asa sa mundo. Amen. Si Jesus ang pupurihin sa Pasko. Let all sing, si Jesus ang pupurihin. Si Jesus ang pupurihin. Sa Pasko, si Jesus ang pupurihin. Si Jesus ang pupurihin. Si Jesus ang pupurihin. Sa Pasko, minsan pa si Jesus. Si Jesus ang pupurihin. Si Jesus ang pupurihin. Sa Pasko, si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Amen. Salamat ang Diyos.
Ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoon. Sa araw-araw, Diyos, maging Pasko man o hindi, Ikaw lang ang aming pupurihin, Panginoon. Hallelujah! Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon sa araw-araw. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang ating mga pagsubok, purihin natin ang Panginoon. Oh, 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 oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan. Araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, Araw-araw sasamahan, araw-araw diwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. oh, 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 oh. Amen. Let's all declare na ang ating Diyos ay walang katulad. Hallelujah! Wala kang katulad, nalalakang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, nalalakang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, nalalakang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, nalalakang katulad. Wala kang katulad, nalalakang katulad. Come on, let's all declare, wala kang katulad. Wala kang katulad, nalalakang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa naman, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Amen. Ano man ang aming sitwasyon, O Diyos, ikaw at ikaw pa rin ang aming pupurihin, Panginoon. Ikaw at ikaw pa rin ang aming pagliliwanagin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Maitanghal ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Patuloy po natin purihin, awitan ng ating Panginoon. Nawalhatiin natin ang ating Diyos sapagkat siya lamang ang karapat-dapat ng ating papuri, lahat ng ating pasasalamat. Hallelujah. Pagningasin ang ilaw, Pagalabin sa mundo, pagkalapit sa mundo, upang makita na mabubuti mong gawa. Amen. Sa gayo'y kanilang purihin siya. pagliwanagin si Kristo. Pagliwanagin si Kristo, Magpatunay sa mundo ng pag-ibig niyang dakila. Hallelujah. Mabuting balita Sa gayon, luwalhatiin siya. Amen. Luwalhatin. Natin siya. Hallelujah. Ang buong mundo'y umawi, tumingin sa langit at sabihin, Luwalhatin ka. Amen. Hallelujah. tingasin ang ilaw. Pagalabin sa mundo, Pagalapit sa mundo, upang makita na mabubuti mong gawa. Sa gayo'y kanilang purihin siya. hallelujah. Liwanagin si Kristo, patunay sa mundo ng pag-ibig niyang dakila, ng mabuting balita. Sa gayon, luwalhatiin siya. Luwalhatin. Luwalhatiin Amen. natin siya. Natin siya. Ang buong mundo'y umawi, tumingin sa langit at sabihin, Luwalhatin siya. Minsan
Luluwalhati ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming luluwalhatiin, Panginoon. Lord, ngayon at kailanman, Ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoon. Dahil, Lord, sa aming karumihan, Panginoon, inibig mo kami, Panginoon. Kaya naman, Lord, aming Panginoon, sa'yo lamang kami nagpapasalamat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming luluwalhatiin, Panginoon, pupurihin, O Diyos. Sa araw-araw, Panginoon, ngayon at kailanman, O Diyos. Hallelujah. Awitin natin ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Hallelujah. Mula sa kadiliman, ako'y inibig mo. Ako'y mula sa putik. Ako'y mula sa putik, ngunit nilinis mo. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Ako'y dating basahan, ngayon'y humarap sa'yo. Ako'y dating tahimik, ngunit ngayon natutong Magpuri sa'yo. umawit sa'yo, pagkat karapat-dapat Amen. Karapat dapat ka, O Diyos. na magpuri sa'yo, pagkat mga gawa mo ay kahangang-hangang Diyos. Amen. Kahanga-hanga ka, O Diyos. Hallelujah. Karapat dapat ka ng aming papuri, Panginoon. Hallelujah. Kung nasa kalungkutan, ika'y kanlungan ko. Kung nasa kaguluhan, ililigtas Amen. Salamat sa pagliligtas mo sa amin, O Diyos. kung nasa karamdaman, ikaw ang kagalingan ko. Kung nasa kabiguan, tinuturuan mo.
natin ang ating Panginoon. Nagpupuri sa iyo, umaawit sa iyo. Come on. Awitan natin ang ating Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon na hanga-hanga. Magpuri sa iyo, pagkat mga gawa mo ay Kahanga-hanga ka, minsan pa, nagpupuri. Amen. Kahanga-hanga ka, O Diyos. Minsan palit sonseng kahanga-hanga. Kahanga-hanga ka, O Diyos. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon at sambitin natin kung gaano kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Hallelujah! Kahanga-hanga ka, O Diyos. Pinupurin, tinuluwalhati ka namin, Panginoon. Dahil higit ka pa, Panginoon, sa sapat. Higit ka pa sa aming pangangailangan, O Diyos. Kahanga-hanga ka, Panginoon. Sa'yo lamang namin, Panginoon, iniaalay lahat ng aming papuri, lahat ng aming pagsamba. Sapagkat Ikaw lamang ang dakila, O Diyos. Hallelujah! Salamat, O Diyos, sa paglilinis mo sa amin, Panginoon. Sa pag-ibig mo, O Diyos. Kahanga-hanga ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa aming kagalingan, Panginoon. Sa pag-iingat mo sa amin, salamat. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ang pag-ibig mo sa amin ay kahanga-hanga, Panginoon. Lord, hindi matutumbasan ng kahit anong yaman, Panginoon, ng kahit anong katanyagan, Panginoon, ng kahit anong talento, Panginoon, na mararanasan namin, na may pamamalas namin, Panginoon, sa mundong ito ang pag-ibig mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo, Panginoon, na naglilinis sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat dahil kahanga-hanga ka, Panginoon. Pinupurit, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, ang lahat tayo magsabi ng Amen. Hallelujah! Amen. Maaari na po tayo makaupo sa presensya ng ating Panginoon.
Maari pa po bang isang palakpak para sa ating kahanga-hangang Diyos? At sabihin niyo po sa inyong katabi, ikaw ay kahanga-hangang likha ng Diyos. Amen. We are fearfully and wonderfully created by God. So, ngayon po ay sa ating pagpapatuloy ng ating pananambahan sa Panginoon, let us welcome first our guest for today. And sana hindi po sila first-timer lang, kundi ay makasama natin sila ng mahabang panahon. But before that, let's welcome our missionary all the way from Morocco, Pastora Perla and Pastor Danny. Manoy Danny. Andito po sila ngayon. Kaninang umaga hindi po namin na-welcome formally, pero palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay, our missionaries. At ang ating po mga guest po at invited ni Ate Ella. Nag-CR lang yata si Ate Ella. Pwede po nating patayuin. No, Maria Kathleen Pehi. Hi, good morning. Sige, manatili po kayo nakatayo. We want to welcome you formally. And Juana Maika Santiago. No, mga kaibigan po sila ni Sister Ella. So let's welcome church for our signature welcome. 1, 2, 3. Welcome! Welcome. Welcome. You may be seated. Thank you, thank you. Thank you for joining us in our worship for today. Okay? So, ngayon po is our last day, last Sunday, na tinatakal po natin yung 7 churches. But this is not the last day of our series, pero ito yung last church na natin. No? We tackle the 7 churches, and this is the 7th church. So, Church of Laodicea, the lukewarm church, be zealous and repent, based on Revelations chapter 3, verse 14 to 22. Okay? So, habang tinatapos po natin ang pagbalalakbay natin sa 7 churches ng Revelation, nandito na po tayo sa huling church, ang church ng Laodicea. May kasabihan po tayo, save the best for last. Kasi kadalasan gusto po natin i-reserve yung pinakamaganda, pinakamasarap, pinaka-meaningful sa dulo para maganda po yung ending. Pero iba po ang church ng Laodicea. Sa halip na best, ang makikita po natin dito sa pag-uusapan natin ang pinaka-worst sa lahat ng 7 churches. Ito po lang yung walang commendation, kaya po worst, wala po siyang commendation among all the 7 churches. Wala po siyang papuri. Puro correction. Tapos yung correction na binigay ni Jesus sa church na ito, yung diretsyo, masakit, at totoo. No? Para bang sinasabi ni Jesus, bago po natin tapusin yung inyong series, hayaan nyo munang hanapin natin yung pinakamalalim na problema. When we read the Revelation, kailangan kong i-address ang pinakadelikadong kondisyon na pwedeng bagsakan ng isang church, yung pagiging lukewarm, self-sufficient, self-deceived, and unrepentant. So, meron po tayong comparison po dyan ng mga 7 churches. So, yung last po dyan, makikita nyo po among the churches, siya lang yung walang commendation, walang papuri. Tapos with regard to the correction, siya yung pinakamarami. No? The correction was, you are lukewarm, self-sufficient, self-deceived. Yung mga words na ginamit ni Jesus is, you're wretched, pitiful, poor, blind, naked. But out of all these corrections and with no commendation, meron po tayong lesson na madiderive. Gaya ng mga churches na marami po tayong lesson na pinag-usapan. We will tackle about being useful, be true, be repentant, and choose to be with Christ. So,
nasa huli po ang Laodicea. Laodicea, hindi dahil siya ang best, kundi dahil siya ang pinakamalinaw na warning sa church ngayon. So let us read our text today. Revelation chapter 3 verses 14 to 22. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. So the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Basahin po natin sa Pinoy version. Ang mensahe para sa Laodicea. Isulat mo para sa anghel ng church ng Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang maaasahang nagsasabi ng totoo, ang source ng lahat ng create ng Diyos. Alam ko ang ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig, hindi rin mainit. Sana malamig ka na lang o kaya mainit. Pero since maligamgam ka, hindi mainit o malamig, isusuka kita. Sinasabi mong mayaman ka, angat ka sa buhay at wala nang kailangan pa, pero hindi mo alam na miserable ka. Kawawa, mahirap, bulag, at hubad. Kaya ang advice ko sa iyo, bumili ka sa akin ng pure na gold para yumaman ka. Bumili ka rin ng puting damit para maisuot ka at matakpan mo ang pagiging hubad mo. Nakakahiya. Bumili ka rin ng gamot na ipapahid mo sa mga mata mo para makakita ka. Sinasaway ko at dinidisiplina yung mga minamahal ko. Kaya magpursige ka. Magsisi ka at talikuran mo ang mga kasalanan mo. Makinig ka. Nakatayo ako sa may pinto at kumakatok. Kung may makikinig sa boses ko at magbukas ng pinto, papasok ako at magkasama kaming kakain. Yun, yung mga magtatagumpay, bibigyan ko ng karapatang umupo sa tabi ng trono ko. Kagaya ko, nagtagumpay ako, kaya nakaupo ako ngayon sa tabi ng tatay ko sa kanyang trono. Kung nakakarinig ka, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Let us all pray. Father God in heaven, thank you for your word na amin pong paghihimay-himayin sa araw po na ito. Hayaan niyo po, O Diyos, na maging kabusugan namin ang pangasalita mo, O Diyos, sa nagugutom naming kaluluwa, ang pagkain namin ay iyong mga salita. Panginoon, pahintulutan mo po na ang aming mga puso ay bukas upang mapakinggan namin at tanggapin namin ng buong puso ang iyong mga salita. Lord, salamat, O Diyos, sa assurance ng iyong mga salita na ang iyong mga minamahal, O Diyos, ay iyong nire-rebuke at inyong dinidisiplina, Panginoon. Ang iyong pagdisiplina sa amin at ang iyong pagsaway, Panginoon, ay hindi rejection, Panginoon, kundi pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, we thank you for your presence, O Lord God, in our midst, O Lord God. Our hearts and our ears are ready to receive your word for today. Lord, be glorified and be exalted, O Lord. Holy Spirit, freely move in our midst. We thank you and we honor you, O God. This we all pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen
and amen. Okay? Habang binabasa ko po ang Laodicea Church, hindi ko po mapigilan ang mapakunot ang noo, mapaisip ng malalim, mapatingin sa malayo, kasi pag binasa mo po ng straightforward yung mga sinasabi ni Lord Jesus, yung isusuka kita. Yung sinasabi niya na miserable ka, kawawa ka, mahirap ka, bulag ka at hubad. No, talagang malalim na pag-iisipan. Ano kaya ang meaning ni Lord sa mga words na ito? Remember dun po sa introduction ni Pastor Norden sa atin, na reminder na pag binasa po natin ang Book of Revelations, basahin po natin ito ng hindi literal. Kasi kadalasan po, allegory ang ginamit po na mga words sa Book of Revelation, ibig sabihin talinghaga po ang ginamit. So we have to dig deeper sa mga words na ito. So let's dig deeper these words na atin pong text for today. So for background, para po maintindihan natin yung mga words na ginamit ni Lord, ano po ba ang background ng Laodicea? So Laodicea is situated in Lycus Valley. Malapit po siya sa Hierapolis at Colossae. Kaya nabanggit ang church po ng Laodicea sa Colossians chapter 2 verse 1 and Colossians chapter 4 verse 13. Ang Laodicea po ay center of trade and banking industry in the Roman province of Asia. One of the wealthiest. Kumbaga sa Pilipinas, nakasituated po siya sa Makati or Ortigas City. Nandyan po yung madaming mga headquarters or head offices ng mga banks at ang stock exchange. At yung wealth po ng Laodicea is because of the gold trade. So meron po silang maraming gold. At according to NIV commentary, yung kayamanan po nila ay nagdulot ng kanilang arrogance. Naging mayabang po sila. To the extent na nung nagkaroon po ng lindol sa Laodicea noong AD 600, si Emperor ay nag-ask or nagbigay ng aid na tulungan ko kayong matayo uli ang Laodicea. Pero they refuse to accept any help and any trade dahil they are self-sufficient and self-sustained. They are known for extreme wealth at also medical center. So they have medical school associated with the Temple of Menkaru. They produce a Phrygian eye salve. So meron po silang cure sa lahat ng mga eye diseases. So kaya ganun din yung mga words na ginamit ng Panginoong Jesus. And they are also known for clothing and textile industry. They have high quality black wool and expensive garments. So sikat na sikat sila sa mga garments, sa tela. And they have water supply problem. Unlike Hierapolis, merong hot spring. Ang Colossae may cold spring. Ang Laodicea's water, nagta-travel ng mahaba bago mapunta sa kanila yung tubig. Kaya from hot, pagdating sa kanila, lukewarm na. At hindi lang yon, lukewarm na, madumi, at contaminated yung water. So ngayon, alam na natin yung background ng Laodicea. So let us go through the verses one by one, so that we can understand more kung ano ang mensahe ng Panginoon. So first, verse 14. To the angels of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. So it's always to stand kung ano yung foundation. Sino ba ang nagsasalita? So ang description ng Panginoong Jesus na nagsasalita is, He is the Amen, the faithful true witness, ruler of creation. Meaning, pag sinabing Amen, it's absolute, it's period. The emphasis is on truthfulness of the one who speaks and the reliability and the authority of our Lord Jesus Christ. So, ngayon, tingnan naman natin ang verse 15.
I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. So marahil narinig na po natin itong mga words na to in preaching, no? In the past. Ang emphasis po sa preaching, pag naririnig natin ito is, gusto ni Lord na maging lagi tayong mainit sa ating pananampalataya or sa ating faith. Be on fire sa paglilingkod sa Kanya. Tama naman po yun. We need to always be on fire and in our faith and service sa Panginoon. But it is wrong on this context. Bakit? Kasi sabi ni Lord, sana malamig ka na lang o mainit. Meaning, hindi po ibig sabihin, hindi pala ang meaning ni Lord doon ay maging mainit ka sa pananampalataya. Kasi hindi naman gusto ni Lord na maging malamig tayo sa pananampalataya, di ba? Kasi sabi ni Lord, sana mainit ka na lang or malamig ka na lang. Malamig na po dito, tapos may electric fan. Okay. So very ironic na gusto ni Lord na malamig tayo sa pananampalataya at paglilingkod. Ibig sabihin, this rebuke is not about faith or service. Laodicea was known for his water supply problem. Makikita natin sa map, no, malapit po siya sa Hierapolis at Colossae. Kasi ang Hierapolis is known for hot spring. Maganda yung water supply nila. Rich in calcium, minerals, and therapeutic properties. They believe that it heals sicknesses, especially joint pains, skin diseases, and digestive problems. So with this, yung Hierapolis ay known for healing center dahil sa tubig nila. While ang Colossae naman po, nakasituated po siya sa ilalim or sa paanan ng bundok. Sa paanan po siya ng bundok. So, ibig sabihin, yung tubig nila, naturally cold, pure mountain water, grateful po ang Colossae for their cold water. They place, kahit na po mainit sa lugar nila, pero dahil ang water nila is life-giving, energizing, and refreshing, sobrang grateful sila doon. Yung mga travelers sa mga iba-ibang lugar at yung locals, they appreciate their cool and satisfying drinking water. While ang Laodicea po, neither hot nor cold. Actually po, yung kanilang pipe, bago dumating ang tubig sa kanila, ganito po yung itsura ng pipe nila. So sobrang layo, kaya pag dumating ang tubig sa kanila, maligamgam na, madumi, mapait, contaminated. So, kaya po yung words, tingnan natin uli yung words ni Lord, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. So the message of our Lord Jesus Christ about lukewarm is not about faith or zeal. It is about being useful. It's our usefulness. Just like Hierapolis, water that brings healing, and Colossae, water that refreshes, Laodicea, you are useless. Just like water that is lukewarm, bitter and contaminated, I will spit you. Isusuka kita. Pero naisip niyo po ba kung paano naiinom ng Laodicea yung tubig nila? Diba, kailangan pa rin nilang uminom ng tubig. Ang ginagawa po nila, pinapakuluan nila yung tubig nila, finifilter, sinasala nila yung tubig, o kaya iniimbak nila yung tubig para pag tumagal na, magsisettle sa ilalim yung dumi. At minimix po nila ng wine para maalis yung contamination. They do it individually. Di ba mayaman sila? Pero they don't solve their problem communally or systematically.
they are indeed useless, not just individually, but missionally and communally. So our lesson, number 1 is, be useful. Sabi ni Lord, you are lukewarm. You bless no one, you help no one, you minister to no one. So be useful. Heal the hurting, refresh the weary, contribute to the kingdom. So sa kapanahunan po natin ngayon, the message of the Lord as a church, let us be useful. At yung pagiging useful natin, alam nyo po, mahahadlangan yung pagiging useful natin when we compare ourselves to others. Pag tinignan na natin yung sarili natin, ay, hindi ako katulad ni Sister Leia na ang daming talent. Or hindi ako katulad ni leader. When we start to compare ourselves, hindi po tayo, hindi natin mailabas kung ano yung kakayahan na meron tayo. Let's start looking inside of us. Ano yung kaya natin? Start in what we have. Ano ba yung kaya nating itulong sa kung ano ang meron tayo? Yung simpleng pag-message lang natin sa ka-D-group mo na hindi mo nakita, minessage mo siya sa messenger, that's a big thing na pwede nating ibigay. Yung prayer natin sa bawat isa, maliit na tulong na kaya nating ibigay sa mga nangangailangan, that is being useful. Yung pupunta tayo sa church, every Sunday, Sunday after Sunday, we're just sitting and feeding ourselves individually. That's good. Pero this is a reminder for us to be useful. So sabihin po natin sa ating mga katabi, I will be useful. Okay, in verse 17, next. Verse 17. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need the thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Grabe sa Tagalog, sabi po sa Pinoy version. Sinasabi mong mayaman ka, angat ka sa buhay, at wala nang kailangan pa. Pero hindi mo alam na miserable ka, kawawa, mahirap, bulag, at hubad. Ang bigat po ng mga words na binigay ni Lord sa Laodicea. Totally opposite of what they believed and what they lived for. Ibang-iba sa pagkakilala nila sa sarili nila at sa sinasapamuhay nila. So habang prepare ko po ito, naalala ko yung tayong mga nanay, mga magulang, no? Pagbulahin natin yung mga anak natin, ikaw ang pinakamaganda. Ikaw ang pinakamatalino. Ang talino mo talaga. Ang talento mo talaga. Ang dami mong talent. Tapos habang lumalaki yung mga anak natin, no, nare-realize, hindi naman pala ako maganda. No? At na-relate ko rin po sa sarili ko yung na-self-deceive ako nung nag-take po ako ng CPA board exam. Nagtatrabaho na po kasi ako noon ng matagal na panahon, more than 5 years. Then I decided to take the board exam. Tapos, when I took the board, nag-take lang po ako ng leave nung malapit na yung exam. So may mga mock exam po sa amin, no? Sa mock exam, first and second mock exam. First mock exam, nasa top 40 na ako, top 30. Tapos nung last na mock exam, top 30 and top 20. So, sobrang, excite talaga ako. Magta-top notcher ako ng CPA board. So, nai-imagine ko magta-top notcher. So, sobrang excitement ko. The day before the board exam, hindi talaga po ako nakatulog. As in, gising ako sa sobrang excitement. Kaya sobrang hirap po ng exam sa akin. Nakasagot naman po ako sa biyaya ng Panginoon. But, the result, nung result na po ng exam, praise the Lord, pumasa naman po ako. Pero sobrang hinumble po ako ni Lord. Kasi di ba, feeling ko magta-top notcher ako. Alam niyo po ba, alam yan ng mga CPA dito, mayroon po ako isang grade na 65 ang grade ko. Tapos marami akong grade na 90s, 80s, pero 65. Kasi po, kahit na po pumasa ka, average mo,
pag meron kang below 65, di ka pa rin papasa. Sobrang hinambol ako ni Lord, na grace lang talaga ni Lord. Tapos dahil sa 65 na grade na yon ay halos pasang-awa lang ako. Sobrang grateful po ako sa Panginoon na yung self-deception mo at saka self-sufficiency mo ay talagang bubuksan ni Lord yung heart mo. So, ganyan yung Laodicean church. They are rich. They are rich because of banking industry and gold trade. They know that they do not need anything and anyone. Maybe unconsciously, napapakita nila that they don't need God. Di nila kailangan si Lord. But God said, you are wretched, pitiful, poor. Alam niyo po yung wretched, dinefine po yung wretched, yung para kang nasunugan. Di ba sabi nila, manakawan ka na lang, huwag ka lang masunugan. Tama? Kasi pag nasunugan ka, wala talaga, simot lahat. Ganyan ang description ng Panginoong Jesucristo about them being wretched. Sabi niya, kawawa, miserable. Also, di ba, dun sa background ng Laodicea, they are known for medical center. Meron po silang eye salve, solution for eye problems. Madami silang supply ng gamot sa mata. Pero sabi ni Lord, you are blind. Lastly, they are known to be famous in production of textile, especially their clothes and carpets woven from black wool. Pero sabi ni Lord, you are naked, hubad ka. They are known for their riches because of gold trade, but you are wretched, pitiful, and poor. They are known for eye cure, but you are blind. They are known for excellent black wool, but you are naked. God is not talking about their status in the world, but their status spiritually. Yan ang kalagayan ng spiritual life ng Laodicea. Yes, they are rich physically and materially, but their spiritual condition is miserable, blind, and naked. Naalala ko, comparing to Smyrna, yung preach ni Pastora Nina, sabi ni Lord sa kanila, you are poor. Yes, you are poor, but you are rich. No, the Lord is more concerned with our spiritual life. Although God is not unconcerned with our economic life. Hindi naman kalooban. Huwag po nating isipin na kalooban ni Lord na tayo ay maghirap, mabaon sa utang, or hindi mapunan ng ating mga pangangailangan. Definitely, hindi yan gusto ng Lord. The message is, we cannot boast. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Or we cannot have the riches or status and prestige on this world, tapos ipagmamalaki natin sa iyon. Kaya po in verse 18, ang sabi ni Lord, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Ang Panginoong Jesus lang po ang source ng true wealth. Kaya sabi niya, I counsel you, buy from me. Siya lang ang source ng true wealth, true worth, and true vision. Ano po yung true worth or true wealth? Next slide. Sabi po dyan, ng verse 18, buy from me gold refined in fire. True riches are not from this world, but from the spiritual riches in heaven. True worth. Buy from me white clothes to wear, sabi ng Panginoong Jesus sa kanila. Ang elegant clothing, yung maganda ang suot mo, signifies worthiness in the world. But true worth is in the holy living we live that can only be achieved in our Lord Jesus Christ. And Jesus is the source of true vision. Buy from me salve to put on your eyes. Wealth and success can be blinding.
yung tagumpay at kayamanan ay nakakabulag. But only the Lord Jesus Christ, we can see and we can see clearly kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. So our lesson number 2, be true. Sabi dyan, you are self-sufficient and self-deceived. You think you are rich, but you are blind to your true condition. So be true. Only in Jesus do we find true wealth, true worth, and true vision. So sa Panginoon lang natin yan matatagpuan, hindi po sa ating mga sarili. And in Revelation chapter 3, verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. So pagka binasa natin yan, no, parang napaka-palasak nung mahal kita, kaya kita nire-rebuke. So with all due respect sa salita ng Diyos, baka isipin nga po natin palasak yan. Naalala ko tayong mga magulang, di ba? Minsan, para makalusot yung masakit na salita na gusto nating sabihin sa mga anak natin, sinasabi natin, anak, mahal kita, kaya kita kinukorek, kaya kita dinidisiplina. Pero coming from the Word of God, coming from the Lord, hindi po to cliche. This must be true. This verse emphasizes those whom Jesus loved, He rebukes and disciplines. Correction is not rejection. Ibig sabihin, pag kinorek tayo ni Lord, hindi niya tayo nire-reject. It's an expression of His love for all of us. Kaya po, dapat mag-respond tayo properly sa mga rebuke at correction ng Panginoon. How do we respond properly in rebuke? Unang-una, don't resist. Ano pong ibig sabihin ng don't resist? Huwag magrebelde, huwag tumanggi, huwag magmatigas ng ulo. Accept correction instead of arguing with God. So example ng pag-resist natin, minsan sinasabi natin pagka nakarinig tayo ng mga preaching of corrections, sinasabi niya na hindi para sa akin yan, para yan sa iba. When someone lovingly confront us or kinukorek tayo, instead of reflecting, nagwi-withdraw tayo. Tumatanggi tayo. And minsan, ayaw natin ng magbasa ng Bible o kaya manalangin kasi iniiwasan nating makonvict ng Panginoon. Our response should be not resisting by allowing the Holy Spirit to speak even when it is uncomfortable. Kahit hindi tayo sanay, kahit masakit, let us allow the Holy Spirit to speak sa ating mga buhay. Also, the proper response to the rebuke, don't justify. Huwag tayong gumawa ng excuses, huwag tayong mag-explain ng kasalanan, kasi kaya ko ito nagawa. Huwag na tayong mag-rationalize sa Panginoon sa mga maling ginagawa natin. Example, di ba minsan, gina-justify natin, kaya naman ako nagalit kasi siya ang may kasalanan. O kaya, hindi naman ako greedy. Nag-iipon lang talaga ako. Kaya hindi ako nakakapag-tithes. O kaya hindi ako lukewarm. Busy lang talaga ako. Gusto ko namang magpagamit, pero busy lang talaga ako. Or hindi ako mapagmataas. Confident lang talaga ako magsalita. How do we respond rightfully by not being justifying? Stop giving reason. Call sin what is it. No? Kung ano yan, kasalanan yan, call it as a sin. Admit the truth in front of God without explaining it away. A prayer of repentance has no excuses. And lastly, our proper response to rebuke is don't play victim. No? Marami pong guilty dito, unconsciously. No? Ano po ba yung pagpe-play ng victim? Huwag magpanggap na ikaw ang kawawa. Pagka nire-rebuke ka ni Lord, no? Ikaw ang kawawa. Yung bang ibinabalin mo yung sisi sa iba. Huwag kang magkunwaring wala kang choice, kaya mo yun nagawa, o wala kang contribution sa problema.
Sa lahat ng mga pagsubok or problema na ating ina-encounter, meron tayong contribution doon. Ano ba yung example na sinasabi natin na nagbe-blame or nagpe-play victim tayo? Ganito kasi ako, kasi wala namang tumutulong sa akin. Ganito ako kasi walang tumutulong sa akin. O kaya naman, kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magkakasala. Hindi ko kasalanan kung bakit ako lumamig o inactive ako ngayon. Kasi wala namang nagpa-follow up sa akin. Yung D-group leader ko, hindi ako pinapollow up. Kaya ako nag-backslide kasi walang kumakamusta sa akin. So those are the words of a victim mindset. No? Victim playing avoids responsibility. So how we respond rightfully? Own your part. No? When you receive the conviction of the Holy Spirit, Lord, ako po ay nagkulang. Accept the responsibility for your spiritual condition. Stop blaming people, church, or circumstances. So our lesson number 3, be repentant. Yan ang sinabi ng Panginoon, be repentant. Repent. Those whom Jesus loved, He rebukes and disciplines. So be repentant, respond rightly, don't resist, don't justify, and don't play victim. And Revelation chapter 3, verse 20. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Ang church po ng Laodicea ay hindi tumanggap ng mga papuri sa Panginoon. But instead, matitinding rebuke. Miserable ka, kawawa, mahirap, bulag at hubad. And yet, the church in Laodicea received the most intimate, personal, and relational invitation from our Lord Jesus Christ. Ito lang among all 7 churches naka-receive ng invitation. Despite of no commendation, puro rebuke, pero siya ang binigyan ng matinding invitation to come, open the door. I will come and eat with that person and they with me. Have you imagined bakit kaya nakasara yung pinto? Because yung lukewarmness ng Laodicea, yung self-sufficiency nila at self-deception nila, sinara nila ang, para bang ang image is, sinarahan na nila ang Panginoong Jesucristo. Kahit sinarahan nila ang Panginoong Jesucristo, the Lord Jesus Christ never stopped knocking. But Jesus actively knocking, waiting to enter. The hardest rebuke na naka-receive ang Laodicea, pero they received the warmest invitation. Yung pinaka-lowest condition among all churches ang Laodicea, but they received the highest fellowship kung i-open nila yung pinto at i-welcome ang Panginoong Jesucristo. So the lesson 4 is, choose to be with Jesus. Open the door. Return to intimacy. If you open the door, Jesus will sit with you, stay with you, and walk with you. Yes, our past will not define our future. The Lord Jesus Christ, kahit gaano pa po tayo ka-miserable, na halos isusuka kita, sabi ng Panginoon. Pero He never stopped, hindi siya nag-period doon. But He is inviting us to open the door and welcome Him. Napakasarap pong alalahanin ang biyaya ng Panginoon na sa kabila ng ating mga pagkukulang, the Lord never stopped to invite us. And lastly, Revelation chapter 3, verse 21 to 22. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The promise.
sa verses 21 to 22. Victory belongs to those who respond, those who repent, those who open the door and welcome our Lord Jesus Christ. May naghihintay na tagumpay. No? Sino ang victorious? Sila yung mga nag-respond, sila yung mga nag-repent, sila yung nagbukas ng pintuan at winelcome ang ating Panginoong Kristo. Victory is not for the lukewarm, those who are useless, those who are self-sufficient, self-deceived, proud, and unrepentant. Victory is for those who say, "Yes, Lord, come in." At ang victory na prepare ni Lord sa atin is not just on this earth or not just in heaven na naghihintay sa atin, but also on earth. We enjoy His presence, fellowship, and intimacy habang nandito pa tayo sa lupa. Here on earth, God designed us to be victorious, to enjoy His presence, experience His intimacy, walk in restored relationship, and live with kingdom purposes. So, those who are victorious are the one who are useful, true, repentant, and aligned to Christ. So, victory begins the moment we welcome our Lord Jesus Christ. And also, hindi natatapos dito sa lupa, of course, the victory in heaven. Sabi po dyan, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. This is really breathtaking. Excited po ako sa last Sunday po natin na itatakel ang revelation ng 7 churches, which is the victory of our Lord Jesus Christ. The one who opens the door on earth is the one who sits with Him in heaven. This is the highest honor, to reign with Christ, to witness His ultimate triumph over Satan, over sin, over darkness, and over death. So the church of Laodicea was with no commendation, walang papuri, but still given the highest invitation and the greatest promise. Grabe talaga ang grace ni Lord. Grace always triumphs over our worst condition. Kahit na matindi ang ating kalagayan, ang biyaya ng Panginoon ay nag-uumapaw. So lastly, whoever has ears, hear and respond to the Holy Spirit. Respond to the Holy Spirit. Hear His voice. Do not harden your heart. Do not resist. Do not justify. And do not play victim. When the Holy Spirit speaks, listen, obey, and respond. Let us all pray. Thank you, Father God, for your word for today. Lord, we are the modern church. You want us to be perfect. Lord, ipipresent mo kami bilang bride mo sa wedding day, Panginoon, and you want us to be blameless, O God. And thank you for reminding us, O Lord God, na kami maging useful. Kami po, Panginoon, maging totoo. Dahil ikaw lang ang tunay na source ng kayamanan, ng worthiness, O Lord God, at ng vision, O Lord God. At you want us, O Lord God, to really repent and welcome you in our hearts. At yan po ang ginagawa namin ngayon, Panginoon. Salamat sa iyong pangungusap sa aming mga puso, O Diyos. At nag-respond po kami, O God, by opening our hearts on you, O Lord God. And we welcome you, O Diyos. Alam po namin, O Diyos, na sa inyo lamang po namin masusumpungan ang tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, tunay na satisfaction, O Lord God. And thank you, O God, that you are reminding us, O Lord, that you are standing at the door and knocking, O God, into our hearts and asking us, O Lord God, to open our hearts and welcome you, O God. And your promise, you will dine with us, O Lord God. You will forever be with us, O Lord God. And we will be victorious, O Lord God.
Lord, salamat po, Panginoon. We are so excited, O Lord God, for what you have installed upon each and every one of us. Lord, we just humble ourselves before you. Thank you so much na this last church na aming pinag-usapan ngayon, they may have the worst, but they have received the greatest invitation of intimacy with you, O God. Gaya din namin, Panginoon, na nakakaranas kami, Panginoon, ng sobrang shame sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa aming mga shortcomings before you, O God. But thank you for reminding us that you never stop knocking and inviting us to come before you, O God. That's how gracious and that's how loving you are sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. We enjoy your love and we enjoy your embrace, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Be glorified, be exalted, and we are saying to you, O God, we love you, Lord Jesus Christ. And we always strive, O Lord, gagawin namin, Panginoon, to always be close to you, O God. By your grace and by your mercy and by the help of the Holy Spirit, patuloy niyong i-reveal at patuloy namin kayong makikilala. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory. We give you all the praises, for you alone deserve all this, O God. We all pray this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Napakagandang closing. Actually, hindi pa closing, no? Napakagandang pagkakamensahe po na ibinigay po doon sa 7th na church doon sa Revelation. At pag isa-summarize po natin, ay kailangan talaga natin yung mga mensahe po ngayon. Amen. Ang church po noon ay sobrang dami ng problema. Merong mga walang sinabing correction sa kanila, yet itong Laodicea ay napuno naman ng correction, no? Yet siya naman ang pinaka naka-receive ng pinakamaraming promises, no? Naalala ko tuloy noon yung time na yan na may narinig akong isang preaching ang sabing ganon, kung sino raw yung pinaka naka-realize na siya ay pinaka-makasalanan ng tao, siya rin ang pinaka-malakas at pinaka-malalim na sumasamba sa Panginoon. Amen? So, isang realization po sa atin niya, no? Iba-iba ang ating pinagdadaanan bilang individual and bilang church. Iba-iba rin ang pinagdaanan ng mga churches, no? Merong kagaya ng Smyrna at Philadelphia na okay lang naman, mabait sila. Meron namang katulad na worse talaga, no? Yet, pantay-pantay po, walang perfect na church, no? Walang perfect na church kahit na mga mega churches o kahit na maliliit na churches ay meron pong mga kapalpakan sa buhay, pero ang namamagnify po doon ay ang kabutihan, ang biyaya at ang kapangyarihan ng Diyos kung paano ng Panginoon. Tinatransform yung mga imperfectness ng individual and even the churches para maging ma-display ang kadakilaan ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen ba? So we hope na ganyan din po ang ating church, no? Maging ganyan din po tayo na talaga namang sabihin sa atin ng Panginoon yung commendations na binubuksan ko ang aking pinto, kayo, kumakatok ako, di ba? Buksan niyo ang inyong pinto at ako ay papasok sa inyo at makiki-dine ako sa inyo, no? So, yan po yung talagang inaabangan natin na i-welcome tayo ng Panginoon. At ngayon po, dadako na po tayo sa second part ng ating program po ngayon. Ito po yung tinatawag nating CTTP Thanksgiving. But before that, i-announce ko lang po sa Sunday, sa next Sunday, ito po yung Bring a Friend Sunday po natin sa alas 4, okay, 4 p.m. Pagbabalik ang title po, no? So, invite lang po natin yung ating mga friends, ating mga relatives and loved ones, and even po yung hindi natin friends, neighbors lang natin. Invite po natin silang lahat kasi ito pong program na ito ay design po talaga para sa kanila, pero para somehow
magkaroon tayo ng opportunity or isang event or activity na ma-share po natin sa kanila yung pagmamahal at biyaya ng Panginoon. Amen. So that is for the 5th Sunday po. So 4 p.m. Okay. So dako na po tayo ulit sa ating CTTP Thanksgiving. Babasahin ko po yung ilan po sa mga slides po para lang po ma-magnify po natin ito. Buong CTTP National ay nung last Sunday po ginanap, pero tayo po, we decided na this 4th Sunday po natin gaganapin ang ating CTTP Thanksgiving. So ano po ito ulit? Ito po yung pagkakataon, next slide. Ito po yung pagkakataon na yung 7 districts ay magse-celebrate po ng Thanksgiving sa Panginoon dahil sa kanyang katapatan sa ating organization. So ang organization po natin ay CTTP, Christ to the Philippines. Kasi naliligaw tayo, dumudulas yung CCTP. Okay, CTTP po yan, okay? Dinideclare po natin lagi, we hope na masaulo po natin ito, yung CTTP Vision, Mission, and Core Values, nakalagay po yan dyan. So pag dadaan po kayo dyan, o pagpapasok po kayo ng church building po na ito, bisitahin niyo po dyan, i-meditate po ninyo kasi yan po yung vision and core values na ibinigay po sa atin bilang isang church organization. At alalahanin din po natin na yung CTTP leadership ay kailangan pong ipanalangin natin, no? From the national to district level hanggang sa local churches. At ito po yung pagkakataon na ibibigay po sa atin para i-bless po natin yung CTTP, yung organization po natin. Mahal niyo po ba ang CTTP? Mahal niyo po, no? Pag naandito po kayo sa ibang lugar, mayroon kayong ibang church, pero pag naandito po kayo sa lugar po natin, mahal po natin ang Christ to the Philippines, no? So, ang malilikom po natin na special offering ay para po sa Ministers Welfare Fund. So, ano ito? Dito po kukunin yung medical assistance nila, which is once a lifetime nila matatanggap yung 5,000. So, parang maliit lang po yun, no? Parang maliit lang po talaga sa yung PhilHealth ba natin, may pondo pa ba? Naibalik na ba? Pero ito po yung CTTP fund po natin. Regalo po natin sa mga pastor at mga ministers po natin, makakatanggap po sila once in a lifetime ng 5,000. So sana po madagdagan po natin yan, no? Pero yun po, doon po mapupunta yung ating special offering na ibibigay po ngayon, okay? Bukod po doon sa ating tithes and offering. Next. So, para po makilala pa po natin ang CTTP districts and local churches, meron pong 84 churches at meron pong 124 pastors and ministers na naglilingkod po under po ng 84 churches na yan. Isa-isayin po natin. Maraming districts ang nakapaloob po sa CTTP. Una ay Ilocano District. So sa northern part ng Luzon, no? Merong 14 churches at meron pong 23 pastors and ministers po dyan. And then North Tagalog District ay 11 churches at meron pong 21 pastors and ministers. And then, Central Tagalog District, meron pong 10 churches at merong 18 pastors and ministers. And then, yung Rock District, ito po yung non-geographical na district, ay merong 8 churches at meron pong 11 na pastors and ministers. And then, North Bicol District, ito po ay 11 churches na meron pong 16 na pastors and ministers. Sa South Bicol District, meron pong 14 churches at meron din pong 14 pastors and ministers. And then, yung pong tinatawag nating Vismin na district, nahati po sa tatlong cluster. Nag-appear po dito ang Siargao and Panabo cluster. Meron pong 10 churches at meron pong 9 na pastors and ministers. And then Davao cluster, meron pong 3 churches at meron pong 10 pastors and ministers. And then yung Bohol cluster, merong 3 churches at merong 2 pastors and ministers. Ito po ay, ang church po ay hindi kailangang 1:1. Yung isang church, isang pastor, hindi po siya ganon.
Maaari pong mas maraming pastors and ministers na nasa isang simbahan. So dito po nag-appear, merong mas maraming church kaysa doon sa manggagawa. Pwede po kasi yung outreach, bagong simbahan na sinimulan, pwede pong ganun. Or, pwede rin naman talagang kulang ang pastor at manggagawa. Yun po yung ating reflection po doon. Next. Okay. So, 86 local churches, including 2 churches abroad. Meron din po sa Qatar at saka London. 124 licensed pastors and ministers are faithfully serving God. And several missionaries and OFWs working with churches abroad. At alam niyo po ba, meron po tayo, our very own, na sinusuportahan, na galing po, pinanganak po talaga dito sa CTTP SBC, na sila naman po yung ating pinadala naman sa ibang bansa para po maging missionary po natin. So walang iba po kundi si Pastora Pearl at si Brother Danny. Okay. And then, more than 56 years of CTTP existence and counting. 56 years na po ang CTTP, no? Tayo, ilan ba? Ang SBC lang ay 47, running 48, no? And then, continuing support of the Philippine Mission in Maryland. So, ang mga founders po natin ay taga-USA. Sila po talaga yung nagpasimula, tapos pinagpatuloy lang po ng mga Filipinos, no? And by the way, isang update lang po, isa po sa mga founders, kinikilalang founders ng CTTP ay kinuha na po ng Panginoon. Si Brother Bobby Robinson. Bobby Robinson. So, sa kanyang edad po, naglingkod po siya sa Panginoon, pinagpatuloy niya po sa Amerika ang kanyang paglilingkod, at ngayon po ay kinuha na po siya ng Panginoon. Okay, next. Okay, so ito po yung mission ng CTTP, Experience Christ, Engage People, Explore Nations, and Expand Churches. Ang vision naman ng church, next. Sabay-sabay po nating basahin ito. Yung next. Next slide, please. Okay. Nakikita niyo po ba? Basahin po natin ng sabay-sabay. A growing, ready, go. A growing, multiplying, and disciple-making church reaching out to the Philippines and to the nations for God's glory. So wag po natin kakalimutan na ito po ang ating vision ng CTTP. And next, meron po tayong core values. Acronym po niya ay disciples. So, ang values po natin, ito po yung talagang pinapamuhay po natin bilang mga Kristiyano. Discipline, integrity, submission, commitment, initiative, partnership, loyalty, excellence, and stewardship. So, hindi lang po yan nakasulat dyan, kundi yan po yung sinisikap nating tuparin, maging character po natin, maging values po natin bilang CTTP member. Okay, next. At mamaya po, ipag-pray po natin ito. Ito po yung CTTP structure po ng ating church, no? Ng ating organization. So, on top is the national board, and then followed by national director, and then mayroon po tayong deputy director. Ito po yung hinahanda para maging national director din. And then sa office po natin, may admin staff. And then, meron po tayo tinatawag na stewardship committee. And then sa baba po niyan ay yung 7 district directors, and then yung 3 trusts na tayo din po, pattern din po dito, merong mission, merong discipleship, and church planting. So yan po yung 3 trusts. So mamaya po ipapanalangin po natin yan. Next. Para po makita po ninyo yung mga faces sa likod po ng ating organization. Ito po yung CTTP National Board of Trustees. Unang-una po si Pastor Voltaire Pablo, siya po ang National Director. Ang sumusunod po sa kanya ay Deputy National Director, si Pastor Johnny Espejo, and then ang Chairman of the Board po ay si Pastor David Kamiwet, and then Corporate Secretary ay si Pastor Raymond Mayor, and then
Vice Chairman po si Pastor Sherwin Sandoval. And then si Pastor Vert Colosaga, siya po yung National Director Emeritus. And then ang mga board members ay ang mga sumusunod, si Pastor Randy Maniquez, Pastor Jaime Bergantin, Pastor Danny Di Guzman, and then Pastor A.B. Kulinich ng USA, Independent BOT, and then another Independent BOT po ay si Pastor Sunny Largado from Creso Thailand Missions. Okay. Next. And then yung mga Stewardship Committee, sila po yung talagang nagpa-plan at nagbibigay ng plano po doon sa board of directors or sa board po ng CTTP. Ito po yung mga sumusunod. Pinangungunahan pa rin po ang Stewardship Committee ng ating National Director. Fundraising, si Pastor Voltaire, si Pastor Bert, siya po ang head ng fundraising din. And then si Pastora Nina, our very own, siya po ang administration. And then si Sister Maloy Pablo, siya po ang head ng human resources. Si Pastor Miguel, siya po ang head ng discipleship. Si Pastora Donna, siya po ang head ng missions. And then si Pastor Sherwin, siya po ang head ng church planting. At si Pastor Tom Reidnor, ay siya po ang compliance and finance. Okay. Tingnan naman po natin yung mga staff. Dalawa lang po ang staff ng office po natin. Si Sister Irene Salonga, siya po ang finance, lumalabo na yung mata ko, bookkeeper. And then si Pastor Jeco, pastor din po siya dyan sa Katuparan. Siya rin po ang administrative assistant and secretary. And then yung mga district directors, si Pastora Nina po, siya ang acting Central Tagalog District Director. And then ang Ilocano District Director, si Reverend Rex Saleng. North Bicol District, si Pastor Jaime Miranda. And then North Tagalog District, si Reverend Pastor Rodrigo Sante. Si Pastor Miguel sa Rock District. And then sa South Bicol District, si Pastor Edwin Mendez. At yung Visayas and Mindanao, siya po ang concurrent na acting district director, si Pastor Voltaire. Okay. Next. So yan na po ang last na na slide po natin. We are stronger together. Hindi po natin magagawa na lumaki. Hindi po tayo ibibless ng Panginoon kung hindi po tayo nagkakaisa. Ang panalangin po natin, magkaisa po talaga ang CTTP organization, ang lahat ng mga leaders, lahat po ng mga districts, at lahat po ng mga pastors and members po ng church. No? Yun lang po ang tanging paraan. Sabi rin po ng Biblia yan, di ba? Pag may unity, nagpo-flow lang po ang unity. At ang blessing po ng Panginoon ay magpo-flow din po sa atin. Okay, so, ayan. So mamaya po ay magko-collect po tayo ng special offering natin para sa CTTP, pero hiwalay din po yan. Kumbaga pagsabay na po natin ang ating tithes and offering. At tinatawagan na po natin ang magpipray po para sa ating special offering and tithes and offering. Tinatawagan ko na po si Ate Noemi Mangamte. Ayan, pwede po bang palakpakan muna natin ng Lord sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin? And as a part of our Thanksgiving nga po, we have 2 envelopes naman po na nakatanggap po ang bawat isa, I believe. So, ito pong white is for our regular tithes and offering. Then, ito namang pong brown is for our special Thanksgiving offering. So, nakita naman po natin kanina sa presentation kung gaano kadami yung number na maaabot neto. So, let's give kung ano po yung desire ng ating heart at kung ano po ang sinasabi ng Lord sa bawat isa sa atin. So, let us pray po. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat, O God, sa biyaya mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon.
And Lord, sa oras na ito, as we give, Panginoon, for our Thanksgiving sa araw na ito, Lord, i-remind mo ang bawat isa, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, ang mag-glorify, kundi Ikaw, Panginoon, na itong Thanksgiving, Panginoon, na ibibigay namin ay marami kaming maaabot, Panginoon, maraming matutulungan, Panginoon, na pastors and ministers, Panginoon, Lord God. And sa oras na ito, Panginoon, maging ang aming tithes and offering, Panginoon, Lord, ay patuloy namin na ipinagkakalob sa iyo. Dalangin namin na ang lahat ng ito, Panginoon, ay madami pang maaabot, Panginoon, na gawain, Panginoon, at ikalalago, Panginoon, ng iyong kingdom, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na kami nagkapasalamat sa kabutihan at katapatan mo sa bawat isa sa amin dahil hindi ka nagkukulang, Panginoon, Lord God. Ang biyaya mo ay nag-uumapaw, Panginoon. And hayaan mo, Panginoon, na ibalik namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. And hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na mag-bless, Panginoon, ng, sa bawat isa sa kanilang work, sa kanilang businesses, Panginoon, Lord God. And even, Panginoon, yung mga wala pang kakayanan, Panginoon, na magbigay, Ikaw, Lord, ang mag-open ng opportunity, Panginoon. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng work, Panginoon, at pagkakakitaan namin, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito ay maingat namin, Panginoon, na ibinabalik sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And as we give po, nandito po ang ating mga ushers. Dito po natin dadalhin sa harapan yung ating tithes and offering and also yung ating Thanksgiving. And ngayon naman po, habang tayo po ay bumababa at lumalapit dito sa harapan, makakapakinig po tayo ng special number. So ang awitin po na ito ay let this be our declaration para sa ating sarili at para sa ating bansa.
gamitin mo. Maghahayag ng iyong salita, itataas ang iyong bandila at sasamba sa iyong salita. Itataas ang iyong bandila at sasamba. Maghahayag ng iyong salita, itataas ang iyong bandila at sasamba sa iyo. O Diyos. Ito na po yung pagkakataon para ipanalangin naman po natin yung ating organization. So, pwede ko po bang pakita po ulit yung organization kanina, yung slides po natin. So, hati-hatiin po natin, 4 na sections po ito. Ang una pong section, dito po sa side po na ito, ipapanalangin po ninyo yung ating Board of Trustees. And then, dito po sa side po na ito, ipanalangin po natin yung ating National Director, yung ating Deputy Director, at yung office staff po natin. And then, dito naman po, ipapanalangin po ninyo yung 3 trust. Kung naalala niyo po yung 3 trust, yung meron po tayong missions head, missions department po yon, and then yung ating discipleship department, saka yung ating pong church planting department. So may mga heads po yon. And then last po yung 7 districts, ipag-pray po natin yung site po na ito. Sabay-sabay po natin papanalangin yan at mamaya po i-close ko na po ang ating worship service po ngayon. Tayo po tayong lahat. Pagbilang ko po ng 3, sabay-sabay po tayo mag-pray, pero sisigaw po tayo ng Panginoon, 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 and then we will begin to utter our praises and prayer po natin para po sa ating organization. So at the count of 3, ready? 1, 2, 3. Panginoon! 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 Lord, dalangin namin, Panginoon, sa inyo, Lord, ang City TV Church. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming church, Panginoon, City TV. Lord, ikaw, Panginoon, ang patuloy na tinataas namin. Lord, ang iyong pangalan, Panginoon, ang tinataas namin, Lord. Ang kapangyarihan mo, Lord. Hayaan mo, Lord, ang biyaya mo, Panginoon, ay sumaamin, Panginoon, magpakailanman, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang City TV, simula, Lord, sa national, sa district, sa local churches, Panginoon, sa national board, Panginoon, sa director, sa deputy director, Panginoon, sa office, Panginoon, sa lahat, Lord, ng nagpa-function ng mga ministries, kasama na, Panginoon, ang ministry trust, Panginoon, yung 3, yung lahat ng Lord and districts, Panginoon, lahat ng age group, Panginoon, at lahat ng ministries, Lord, na under nito, Panginoon. Patuloy naming dalangin na pagpalain mo, samahan mo, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, financially, Panginoon, sa trainings, Panginoon. Hayaan mo lang na ikaw, Lord, ang salita mo, Panginoon, ang siyang sundin namin, Panginoon, ang kalooban mo, Lord, ang sundin namin, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming leadership, Panginoon. Lord, gawin mo kaming servant leaders, Panginoon. Lord, yung humility, Panginoon, hindi nawa kami, Panginoon, magkawatak-watak, hindi kami, Lord, magkanya-kanya. Panginoon, hindi kami, Lord, talagang yumabang, Panginoon, hindi, Lord, lumaki, magmalaki, Panginoon, ng sino man, Lord. Bagkus, Lord, hayaan nyo, Panginoon, na magkaisa kami, Lord, sa isang layunin, sa isang pangalan, ikaw lang, Panginoon, sa isang pagsamba, sa isang pagpupuli, Panginoon. Lord, kami, Panginoon, bigyan mo ng pagkakaisa sa pagmamahal. Lord, bigyan mo kami, Lord, ng kagalakan. Panginoon, nagmumula, Panginoon, sa inyo. Lord, hindi lang kami maging concern sa aming kanya-kanyang local church, maging concern kami sa district at maging sa national, Panginoon. And even, Lord, patuloy namin dalangin na gamitin mo na maging asin at ilaw ang CCTV, Panginoon. Lord,
sa aming government, Panginoon. Patuloy namin dalangin. Lord, gawin mong asin at ilaw ang mga kasano, Panginoon, para, Lord, talagang makita, Panginoon, ang kalooban mo sa aming bansa, Panginoon. Lord, gamitin mo, Panginoon, kami na hindi lang, Panginoon, maging asin at ilaw, kundi, Lord, makapag-share, Panginoon, ng kabutihan, ng gospel, ng kaligtasan, ng pagmamahal mo, Lord, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa, Lord, nakakilala, Panginoon, sa inyo. Oh, Lord, sundin namin ang kalooban mo, Lord, bilang church. Sundin namin, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, bilang mga tagasunod niyo, Panginoon. At alam namin, Lord, nasasamahan mo kami, gagabayan mo kami, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ngayon pa lang, Lord, inaakinan namin, Panginoon, ang katagumpayan, Lord, na ipagkakalo mo, Panginoon, dahil sasamahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng ito. Maraming salamat po, Lord. Tunutuno ka namin, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat, Lord. Alam namin na sinasamahan mo kami, Panginoon, bilang isang local church. Panginoon, salamat, Panginoon, dahil pinagpapala mo kami, Panginoon. We are not, hindi nga kami, Panginoon, mega church. Hindi nga, Panginoon, kami, Lord, big na church, Panginoon. Pero kami, Lord, ay sinasamahan mo, Panginoon, dahil ang puso namin, Panginoon, ay nag-uumapaw, Panginoon, para sa pagpupuri, para, Lord, sambahin ka at para sundin ka, Lord, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po, Lord, dahil kami ay narito, naging part kami ng CTTP Church. Kami, Lord, ay SBC, isang local church, Panginoon. Marami kaming imperfections, marami kaming weaknesses, Panginoon. Kung, Lord, kung ililista, Panginoon, yung kabutihan at yung kamalian, Panginoon, na nagawa namin, Lord, baka mas mahaba yung mga mali namin, Panginoon. Pero salamat dahil mahal mo kami, Panginoon. Ang biyaya mo, Lord, ay nariyan, Panginoon. Patuloy mo kaming itinataas, ina-uplift mo, Lord, ang aming mga puso, ang aming mga pananampalataya, Lord. Ayaw mo kami, Lord, na manatili, Panginoon, kung saan kami, Lord, nadapa o kung saan kami, Lord, weak, Panginoon. Gusto mo kaming palakasin, Panginoon. At sa pamamagitan, Lord, ng banal na Espiritu, ng kapangyarihan mo, Panginoon, sinasamahan mo kami, ginokorek mo kami, Panginoon, at ginagabayan mo, Panginoon, kami, Lord, para hanapin namin ang kalooban mo. Kami, Lord, ay talagang lumago bilang isang strong church, stronger na church, deeper na church, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Moving church, Panginoon, na hindi lang, Lord, narito sa loob ng four corners of this church building, kundi, Lord, talagang mag-uumapaw kami, mag-reach out, Panginoon, mag-outreach sa maraming mga lugar sa aming community or even sa labas ng community ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Magagawa namin ito dahil sasamahan mo kami, Panginoon. Iingatan mo kami. Tuturuan mo kami, Panginoon, kung paano, Lord, gawin ang lahat ng ito. Lord, Ikaw lang, Panginoon, ang aming pinagmamalaki sa aming mga buhay. Wala po kami ipagmamalaki, Panginoon. Not yung mga treasures, hindi, Lord, yung finances, hindi, Lord, yung mga talents, hindi, Lord, yung mga gifts, kundi Ikaw, Panginoon. Ikaw, Lord, ang talagang matatanyag sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. Sasamahan mo kami, magkakaisahin mo kami, Panginoon. Pag-uumapawin mo, Lord, yung pagmamahal namin at yung passion namin, Panginoon, to really serve you more and to reach out, Lord, for more, Panginoon, para sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Diyos. Lord, patuloy naming dalangin din, Panginoon, yung aming bansa, Panginoon. Maaring makalimit ito, Panginoon, yung mga nangyari, Panginoon, sa amin. Pero, Lord, ang kapangyarihan mo, Lord, ay hindi malilimit, Panginoon. Ang purpose mo, Lord, ay hindi malilimit ng ano pa mang limitations dito sa mundo, Panginoon. Lord, kaya naman samahan mo kami, Panginoon, na maging magliwanag bilang church, Panginoon, bilang isang local church. Lord, sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, hayaan mo lang na pagmamahal mo ang Diyos Ama, ang patuloy naming maranasan at maiparanas din, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin. Hayaan mo, Lord, na kahit na, Lord, marami kaming weaknesses and challenges sa buhay, Panginoon, hayaan mo na ang grace mo, Panginoon, ang siyang hawakan namin, Panginoon, para magpatuloy kami sa aming paglilingkod. At, Lord, sa kapangyarihan mo, aming banal na Espiritu, samahan mo kami, Lord, palakasin mo kami, turuan mo kami, Panginoon, sa lahat ng ito para maipamuhay namin ang pagiging church, Lord,
Maraming salamat po, Diyos. Binabalik namin ang lahat ng papuri at luwalhati, Panginoon, sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Punin po natin ang Panginoon. Magkamayan po tayo. Ay, by the way daw po, mag-picture taking daw po tayo. Okay? Para makita po lahat tayo. Bababa pa sila? Papunta dito? Doon na lang? Kasi baka hindi rin naman tayo magkasya. Papalapitin ba? Separate na lang. Ganon. Separate na lang daw. Okay. So, dyan lang po kayo. At magpipicture taking po tayo. And then after po nito, picture taking, magkabayan po tayo bago po tayo umuwi. God bless everyone. See you next Sunday. Okay guys, picture, front center, picture. Okay. Pwede pong si TTP Sunday Thanksgiving ang nasa, sa, yan, good.